So hi, magandang araw. For today's video, isi-share ko po sa inyo yung journey ko kung paano ko nalaman na may PCOS ako. At binigyan na ako ni Doc ng OBGYN ko ng for PCOS sa inositol, folic acid for dietary supplement. So, hindi naman ako mataba. Hindi rin ako masyado nagkaroon ng pimples. So, I just naramdaman ko na sa sarili ko. So, parang may iba, parang may mali sa katawan ko. So, ilang bisis ko na rin kasi pinag-isipan na pagpa-check na nga ako sa OBGYN pero hindi ko pa nagawa. So lately ko lang napagawa, no. So naramdaman ko siya kasi normal naman kapag may PCOS is irregular yung menstruation, parang may changes of hormones sa katawan natin. So this time nagpa-check up na talaga ako. So confirm na mayroon akong PCOS. So suddenly talaga kasi 'di ba hindi ako sanay na may ganito akong nararamdaman ako sa katawan. So gayon pa man, magpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng pagsubok. Naway matagumpayan. So para magiging isang example na rin ako sa kapwa ko may PCOS kung paano ko po mapagaling. So ngayon under of medications, pinapabalik ako sa August 10. So this August 10 meron mga lab test na pinapagawa about sa sugar, sa sa thyroid. Ngayon. So yung hindi ko alam kung anong hindi ko kasi maintindihan yung sinasabi ng sinulat ng doktor or ng OBGYN ko. So susundin ko na lang yan, papakita sa lab test. Tapos sinusunod ko yung pagpapainom ng gamot 2 times a day. Then yung mga hygiene, may mga feminine wash, yung ganyan. So naramdaman ko din na may changes naman na kasi lately parang kakaiba talaga, parang may mali, no. So may mali sa puson ko, sa tummy ko, sa tiyan ko, sa katawan ko. So hopefully na magiging sa makabasa o makapanood ng aking journey as a patient of PCOS o PCOS awareness sa lahat ng mga girls. Kung may maramdaman kayo dyan na kahit ano, baka magkaroon kayo ng anything na hindi kayo comfortable sa katawan ninyo. So mas magpa-check up kayo sa inyong OBGYN, huwag kayong mahiya. Sabihin niyo kung ano yung naramdaman niyo para matulungan tayo at mabigyan ng tamang gamot, di ba? So, sa lahat ng ngayon sa journey ko, sinundan ko siya, binigyan ako ng feminine wash, mga etcetera ng gamot, sundin yung mga lab test. Mahirap, lalo na sa financial. So, budget, then kailangan natin sundin para magiging okay yung ating kalusugan, lalo na sa mga dalaga, sa may mga asawa na gusto magkaanak nga, mahirap yun kasi mahirap makabuo gawa na may PCOS. So I prayed na sana may example ako sa lahat ng may mga PCOS na gumaling ako ng agad, no. Hindi man daw siya, meron daw kasing PCOS na kailangan lang ng maintaining kasi parang mahirap gamutin, mahirap gumaling, pero meron din namang pwede mo gumaling. So, parang acute, parang ganun siya. So, sundan niyo ako dito guys, no, sa mga update ko dito sa aking mga vlogs. Kasi dinadaan ko lang sa sayaw, 'di ba? May mga uploads ako diyan na dinadaan ko sa mga pagti-TikTok sa sayaw. Pero deep inside may mga pinagdadaanan tayo. So, lahat meron tayong pagsubok na binigay ang Lord. So, dapat kailangan na natin harapin at gawa ng paraan, gawa natin ng solution. At bilang may PCOS, sundin nyo lahat ng pagkain na pinagbabawal. Unang-una, yung mga matamis, yung number 1 ng chocolates, yung mga pasta, pizza, soda, kahit ano, ang gagawin nyo na lang is more on gulay, gulay muna kayo. So, pwede naman daw kumain ng mga favorites pa rin natin. So, tikim-tikim lang kasi iniiwasan natin na mas lumala, magiging cure ba yun, yung ating sakit. At isa doon sa napansin ko sa pagkaroon ng PCOS, mabilis magkaroon ng sipon, tapos mahirap gumaling yung ubo, yung pabalik-balik na ubo na hindi mo maintindihan kung bakit, ganun. Tapos yung ubo na bakit ganun, bakit nagkakaubo na hindi naman natin, 'di ba, nag-iingat ka naman, pero bakit nagkakaubo? So siguro isa din yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon yung PCOS natin, nagkakaroon ng sipon at ubo, mahirap mahirap gumaling yung sipon at ubo. So mabilis tayo, mahina yung resistensya. Nagtitinda ng binatawa. So this time mga ming, yun lang po ang encourage ko sa inyo, o sa lahat ng mga patients, mag-ingat sa ating katawan, lalo sa mga babae. Yung sa hygiene, yung number 1 na yun.
Tsaka bakit nagkakaroon, tinanong ko din yung BJYM ko, bakit ako nagka-PCOS, kasi di ba nagkaanak ako, tapos after ng panganak, nagka-PCOS ako. Why? Siguro sabi ni Doc is just because of sa family, baka mayroon daw diabetic, kaya doon din daw nagmula. Sabi ko, Papa, no? Possible, sabi ko ganun. Baka siguro, dahil din siguro sa kinakain natin, kaya siguro tayo nagkaroon, or sa genetics, mga ganun. Hindi ko lang din sure kung bakit. Ang daming tanong, di ba? Parang nawawalan ka ng self-confidence na, bakit ako nagkaroon ng ganito? Nag-iingat naman ako. Alam nyo, kung, hindi ko na-share kasi pag sa mga kapanood dito, grabe yung ano ko, ako talaga yung taong pag-iingat sa katawan. Sa pagkain, ingat na ingat ako sa mga sugar, kasi 'di ba nakikita ko kasi sa magulang ko na may sugar, so kailangan kong i-control din kasi yung edad natin is pataas ng pataas, so doon umiipon pag nasa age o high age na tayo, baka doon sumumpong yung ating sugar, so meron na tayong maraming maramdaman sa katawan. So number 1 po talaga ako doon, maingat ako, more on healthy habits talaga ako. Fruits, gulay, isda, karne, bihira lang ako. So, more in isda talaga ako. So, iwan ko, bakit binigyan ako meron akong ganito. So, siguro, personally, pagsubok ito ng Lord, di ba? Kahit anong pagsubok ng Lord, sabi ko, papipray ko na lang na, Lord, thank you for all this, no? Thank you for all this, challenge na binigay nyo sa akin, or pagsubok, kasi, alam ko, hindi mo ako pababayaan, financially, emotionally, physically. So, I trust Him, Lord. I trust you, Lord. Ganun. So, yun lang po mga may. Kung hindi ka pa nakasubscribe at napanood mo yung video na to about PCOS, so, panoorin mo to. Baka nakapagbigay ako sa'yo ng encouragement. Isa din doon yung bawal magpuyat. Puyat. Bawal magpuyat. Nakaka-cellphone. Tapos, as a content creator, talagang mapupuyat ka. No? Kasi meron po akong iba't ibang social media. So, nandyan po sa screen name. So, tingnan nyo na lang po. Follow nyo ako, subscribe nyo ako. Yan. So, para friend-friend tayo. So, let's support. So, gusto ko din mag-angat yung sarili ko. Gusto ko rin, di ba, nakita nyo si Kasagip. Kung subscriber kayo o supporters kayo ni Kasagip Explore, tsaka Kasagip Pam, tsaka ni Boy Gubat. So, na-inspire ako sa kanila. Oo. Kasi, they help each other. Kasi nagtutulungan sila. Tinulungan ni Kasagip Explore si Boy Gubat na mag-vlog. Nakita, ano niya yun, sa dahil sa pagka-camping niya, tinulungan niya. Ngayon na-monetize na. Congratulations sa inyo. So, kung napanood nyo man ito yung video ko, congratulations. Kasi excuse me, si Kainday. So, meron na silang natulungan ulit na bago. So, maraming salamat sa inyo guys na tinulungan nyo. Nagsuportahan kayo sa isa't isa. So, I'm so happy. Alam nyo guys, kinikilig akong panoorin sila. Si Boy Gubat, si Kasagip Explore, si Kasagip Pam, tapos yung asawa din ni Kasagip Explore, si Mami Mona, yung kanyang screen name dyan sa YouTube. So, thankful si Kainday. So, keep it up. Then, good luck sa journey ninyo. So, ngayon, matagal na ako may YouTube. So, ang in-upload ko lang sa YouTube ko is more on dancing, short clips. So, I encourage myself, nag-research din ako kay Dola. Sabi ko, Dola, ano ba yung magandang possible earnings yung nasa bahay ka lang, home basis? So, sinabihan niya ako ng pagiging content creator, YouTube vlogger, tapos pagiging reels, no, content creator talaga. So, I try my best, no, na gagawin ko yun. So, napakahaba na ng aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe at napanood, ngayon mo lang napanood yung video ko, paki-subscribe na lang po para ma-update ka sa lahat ng aking mga uploads. So, I motivate myself na mag-upload ng long form para mapansin din ako, no, supportahan din ako ng mga kapwa ko, vlogger, content creator, YouTubers, o diba? So, marahaba-habang pasensya sa pagko-content para ma-monetize. So, I hope magawa ko po yun lahat. God bless everyone. Dito na lang po ang video. Paki-subscribe na rin po. Salamat!